Naanunsyo na rin ang 2-point twist ng edisyong ito. Sa pagtatapos ng linggo, isang ligtas ang magaganap at ang grupo na mananalo ay ang grupo na maliligtas sa papalapit na nominasyon. Kasunod nito, napatawa naman ng parusa ang mga lumabag sa patakaran ni Kuya. Ang isang violation ay katumbas ng isang rulebook. Napagsabihan din ng housemates dahil sa kawalan ng kaayusan at kalinisan sa loob ng bahay. Kasabay nito, nabuo ang tensyon sa pagitan nila. Yun nga, may pruweba, evidence. Si Kuya. Wait guys, ba't tayo tumawa? Seryoso to. Pero I don't get it, why are we laughing? Hanggang sa isang bagong weekly task ang kanilang hinarap, pero sa huli, sila ay hindi nagtagumpay. Ngayong gabi, paano nga ba nakaapekto ang mga naging kaganapan sa bahay sa kanilang gagawing pagboto? At sinong grupo ang maliligtas sa pagiging alanganin sa linggong ito? Pakatutukan lahat ng yan dito lang sa first nomination night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Matapos mabigo sa kanilang weekly task, si Raik nagbahagi ng saloobin kay Anton tungkol kay Inigo. Yeah, it's just frustrating. So napansin mo, it fell on our side. Kasi ako yung mag-isa mo. Ang bigat talaga. Okay. Listen also. He told me to shut up, basically. Not exact words, but he was saying, si Clifford lang magsasalita, si Clifford lang magsasalita while I was talking. So that's basically telling me to shut up. Diba? So I was telling Ashley and Gabe, be closer to us para matulungan mo siya. Kasi miss, hindi naman alam yung weight distribution dun sa flyers. Want to tell him. Sometimes it's okay to listen. Because honestly, it's so frustrating because we could have won this. Honestly, if we were all just listening to each other. Pero napansin ko lang ha. Ewan ko kung napapansin niyo. Sometimes he thinks he's always here. I don't know how to put it nicely. And I just want to tell him, but I don't know how to do it nicely. That's why I asked you because kilala mo siya. I feel like you guys are close. Kasi if I talk to other people about it, they're gonna think I'm a backstabber or something. No. Don't think about that. Maya-maya, kasama pa rin si Anton, kinausap nila si Inigo. So, don't get mad. Pero hindi talaga ako magalit. Gusto ko talaga maintindihan. Wala talaga to. So kanina, di ba nakikita mo naka-Raik yung weight nung cups. So hindi rin namin nakikita. And I was telling everyone na Ash needs to move to my side. And then you were saying na dapat si Clifford lang magsasalita, dapat si Clifford lang magsasalita. Hindi mo like parang na-listen side niya ba? Yeah. Parang kinat off mo na ata siya kanina, I don't think. Yeah, you weren't listening. And it made me feel bad. And I felt like, if hindi yun nangyari, we would have won. Question ko lang, masama ba yung sinabi ko? We all elected Clifford, di ba? Ang sa akin was, I wanted to listen to Clifford. Ayaw ko na maingay. And lahat tayo nag-usap-usap. And the point... It's in my mind now na... Babe, the point here is, we just want you to sometimes listen. Like, actively listen. I wasn't even talking the whole time. You were. Have you talked to Winona about it? Babe, hold on. We're getting there. Just chill out. It's okay. Just try to. I'll listen more and let's move forward from this. Thank you so much. We can learn from our mistakes, naman. So. No, but I don't have a mistake. I just have to prove. Yeah, that's what I'm saying. Wala talagang mistake dun. And no one really had a mistake there because we all had the goal that we just wanted to win. So is that what you mean? Or? No, it's not. We're just trying to tell that sometimes you should listen. That's it. That's basically it. We just want you to be better. Thank you so much. That's definitely helped me. So I appreciate that. And yeah, let's move forward from this. Thank you for opening up. And yeah. So are we good? Yeah. Nice. Ano kayo?
Iba't ibang emosyon ang naramdaman sa loob ng bahay ni Kuya nitong nagdaang linggo. Mula sa throwback, sa pagiging estudyante, sa mga parusang ipinataw ni Kuya, sa mga kwentong pamilya, at sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan ng magkakaibigan. Hanggang sa pagkabigo nila sa kanilang ikalawang weekly task. Pero ngayong gabi, mas titindi ang emosyon dahil haharap na sila sa first nomination night ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Hello Philippines and hello world. Luis, happy weekend! Ate, good evening. Eto na, 2 linggo pa lang mula nung pumasok ang mga kabataang Pinoy sa bahay ni Kuya. Pero ang dami na nilang pinagdaanan, di ba? May mga pagsubok, may saya at syempre mga di malilimutang aral. Pero, higit sa lahat, bakit ano natin? yun? Ano Totoo yun? naman, higit sa lahat, natutunan nilang pahalagahan at magdamayan bilang isang grupo. Tama. Lalo na ngayon na humarap sila sa proseso ng nominasyon. Ang tanong, paano nila hinarap ang tensyon para makabuo ng isang kolektibong desisyon? Yan ang kailangan niyong abangan. Tama! Pero bago yan, silipin muna natin ang isa pang laban na pinagdaanan ng mga housemates na may kinalaman sa kung sino nga ba ang maliligtas sa nominasyon. Pilipinas at Team Online, narito ang kwento. Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya, isang bagay ang kanilang napansin. Trophy! Papaisip po kami kung ano po yung mga pwedeng mangyari ngayong araw po. Oh my God! Maya-maya ay tinipon na ni Kuya ang housemates para sa isang mahalagang anunsyo. Dumating na ang araw para humarap ang bawat grupo sa inyong unang league task. At ito ay sa pamamagitan ng isang Time to Beat Challenge. Para sa unang leg task challenge ng housemates, isa-isa itong haharapin ng bawat grupo. At dahil time to beat ang hamon na ito, ang unang sasalang ang magdidikta ng oras na kailangan talunin ng mga susunod na grupo. Ang unang sasalang para sa inyong kauna-unang league task challenge ay ang grupo ng Adorable Task Smashers. Nagkaroon na po ako ng gut feeling na kami po talaga yung unang sasabak. We really have to focus on the task only. Siyempre, kinakabahan po, Kuya, and always excited. Okay. No, okay. Para sa unang leg task challenge ng housemates, gamit ang giant marker na nakakonekta sa kanilang mga paa gamit ang strings. Kailangan nilang maiguhit ang tamang daan upang makalabas sa isang maze. Hindi nila maaring gamitin ang kanilang mga kamay sa pag-control sa giant marker. Hindi rin maaring lumagpas sa tamang guhit ang marker dahil may katumbas ito na 5 segundong penalty na madadagdag sa kanilang final time. Ang grupo na makakatapos sa pinakamabilis na oras ay ang siyang mananalo at maliligtas sa unang nominasyon. Ang group leader na si Miguel may paalala sa mga kasamahan bago magsimula ang challenge. Basta everyone needs to stretch. Kahit isang hindi Yeah, you nakastretch. really have to stretch. Hindi, kahit hindi isa nakastretch, kahit pag 3 tayo nakastretch, kaya kayong dalawa nandyan eh. We all wanted to prove something po, Kuya. We all wanted to showcase who we really are, Kuya. That's why we're here in PBB po, Kuya. How are you gonna compete? Ready? I know. Get set? Ikaw na kumuha. Go! Stretch. Stretch. Up. Go my side. Guys, make sure Go my you... side. Okay. Nag-uusapan po namin how we were gonna make the task easier po, Kuya. Sabihin niyo kung kaninong tao. Please stretch. Please, wait. To stretch the rope really tight po, Kuya, para yung pencil is stable po, Kuya. Ashley. Eliza. Me. Stretch. Along the way na we were doing the task, mas na-figure out po namin unti-unti kung ano po yung mas better na diskarte while doing it. Mabilis na sana nilang nagagawa ang task nang biglang Wait. Stretch, please. Wait. Go back. We need to finish the line. Where do we go? Okay, go. Go. Where? Ashley lang?
Actually lang. Back. Line. You need to stretch it. I am stretching, bro. Go. Napakahalaga po nung nanalo po kami sa ligtas because honestly, I think lahat po ng housemates takot sa nominations and ayaw namin na lumabas agad sa bahay ni Kuya. Diretso pa. Yeah, diretso. Diretso Up, pa. please, stretch. Really. We all have something to show pa po, Kuya. Tila gamay na ng adorable task smashers ang task, kaya naman naging mabilis ang kilos nila. Actually, Unti lang. As in, ako mag-a-adjust. Yeah. wash. Okay. Wow! Perfection! Okay, good job, guys. Good job. Thank you, Lord. Pagbalik sa bahay, kaagad na inanunsyo ni Kuya ang nakuhang oras ng Team Adorable Task Smashers. Natapos na ang unang grupo. Ang naitala nilang oras na time to beat ay 4 minutes, 29 seconds. At dahil ang grupo nila ang may hawak ng time to beat, ipinakuha na sa kanila ni Kuya ang trophies. Humanda na ang susunod na grupo na sasalang at kayo yon, Caramel Macutzi. Ano to? Please. Sabi ko na ba eh. I was thinking about this, bro. Nakita ko po na maze yung gagawin namin. Tapos meron ako nakitang nakatali sa pencil. So, ayun, napaisip po ako ng paano kaya to? Si Kuya, ipinakita rin sa living room ang tumatakbong oras. 0 seconds, bro. Nag-start na. Ayan. G, Nice. Careful. go, atras kami. Okay, isa pa. Yes po, Kuya. Bago po yung task, Kuya, wala po kami na pag-usapan. Kung ano lang po yung maisip namin kapag nandun na po kami mismo sa task, doon na lang po kami mag-uusap. Patuloy na tumatakbo ang oras, pero ang Caramel Macutzi tila hirap pa rin sa pagdiskarte sa kanilang league task. Teka. At ano tayo? Dito na ako. Okay. Pasok. Hindi ko po in-expect na medyo mahirap din po pala yung gagawin namin. O, dito sa akin. Huwag mo na masyado ka, please. Masyado. Doon ka, masyado. Yan. Go down. Dahan-dahan. Nang tumuntong ng 4 na minuto ang oras, tila nakuha na ng Caramel Macutzi ang diskarte at naging mas mabilis ang kilos nila. Heat. Masyado. Atras ka pa, heat. Oo, sa akin. Dali mo na. Importante po siya para sa akin, Kuya, kasi ayoko po na manominate po kami ng grupo ko at possibly baka ma-evict. I want us to stay here for a long time more po, Kuya. San? Right na. Angat na. Caramel Macutzi, Yes po. ikinalulungkot ko pero hindi nyo natalo ang time to beat. I was also very sad po, Kuya, na maririsk sila for nomination because I'm also very close with them po, Kuya. Pero mas nangingibabaw po talaga ng malayo yung excitement po, Kuya, and happiness because I really want my team to win po, Kuya. Hindi po kami nagwagi sa pag-complete ng league task. Siyempre po, Kuya, nalungkot po kami in a way kasi gustong-gusto po namin manalo. Good job, guys! Sunod nang ipinatawag sa task room ang Race of Sunshine. Ay, okay. Nung nakita ko pa yung lapis na may mga tali, nalaman ko na physically at mentally, dapat strong ka for that challenge. Ready, set, go! Yung marker. Dito. Okay, Scott. Sige. Ay, bala ka na. Down. Okay. Akala ko, Kuya, na madali lang. Yan. Okay. No. Sas, layo ka. Madali lang po siyang isipin kung paano mag-i-start tsaka saan lalabas. Pero mahirap, Kuya, is yung strategy namin, Kuya, sa pag-control ng lapis. Just pull. Fred, i-connect. Down! It's not connected. It's not connected. Dikit dito. Pag niya pull. Okay. Okay. Sige lang, guys. As a leader po, important po sa akin yung na manalo po kami kasi ayoko din naman pong maging dahilan kung bakit may mawawala sa grupo namin. 7, 8, 9!
Rays of Sunshine, ikinalulungkot ko pero hindi nyo natalo ang Time to Beat. Sunod ng sumalang sa ligtas ang grupo nila Crystal. Siyempre po, nandun po yung pressure. Ready, get set, go! Okay, just relax. Okay. Okay, stretch. Okay, bitaw. Loosen up. Pero mas nangingibabaw po yung excitement ko to do the task with my group. Go here and then go straight. Come. Okay, and then go. Sa akin. Go. Okay, go. Come here. Balik. Habang ginagamay pa nila ang task, ilang beses silang hindi makausad sa maze para balikan ang napuputol nilang linya. Inigo, there's a break. No, this is the one that's... Okay, balik. Doon lang po talaga yung time na nakapag-isip kami ng diskarte or kung paano siya maitayo ng maayos. Wait, Inigo, stretch out there. Okay, good. Stretch out. Yeah. Dapat naka-stretch out talaga. Dapat tight po talaga yung string po ng paa sa lapis po, kuya. Kinakabahan na naman. Kasi nga po medyo nai-intimidate po ako sa grupo nila kuya. Kasi nga po matatalino po sila tas malalakas. Sa loob ng task room, mukhang fight na ang Fighting Sweethearts gamit ang kanilang diskarte. Okay, ako na. Okay. Good. And then 3, 2, 1, go. Okay. But we have to stretch out. Confident kami kasi nakakagalaw kami kuya ng mabilis. Okay, Marco. But bro, stretch out. Go, stretch out. At mukhang nakuha na nila ang momentum hanggang sa makausad na sila malapit sa finish line. Okay, straight. Balik. Okay. Kung malapit na po kami sa finish line, feeling ko doon kami mas nahirapan dahil naghabol po kami ng oras. Puputol yung linya. Okay, go back. Okay, sa akin. Go. Stretch it out. Balik. It's okay, guys, breathe. Okay, sa akin. Too much. Wait, bitawan nyo ng konti. Okay, go. Okay. Stretch. Go. Dito atras. Let's go. Sa akin. Sa akin. Wait, just stretch it out. Sa akin. Stretch it out. Side. Side. 90. Pare, go. Okay, sa akin. Go. Okay, sa akin. Dali. Atras. Go. Narito ang resulta. Natalo ng Fighting Sweethearts ang Time to Beat. Pero ayon sa ating kasunduan, ang bawat paglagpas sa marker o linya ay may katumbas na 5-second penalty. Team Fighting Sweethearts, nagkaroon kayo ng 6 na penalties. Go, Inigo. You're... Okay, sabay. You can step on it. Move forward. Stretch out lang namin. Dito. Okay. Go, stretch it. Side. Side. Ang oras ay madadagdagan ng 30 seconds. Ang inyong final time ay 4 minutes and 58 seconds. Ibig sabihin, nananatiling panalo at may hawak ng Time to Beat ang adorable Task Smashers. Yung throat ko po, kuya, sobrang sakit, kakasigaw ko nila. Kasi akala ko po nanalo na kami. Eh di, salamat na lang kuya na naranasan namin manalo ng kahit 1 minute lang kuya. Good job, guys! Of course, I felt relieved po because I really want my team to win po, kuya. Okay lang. Nanalo kami ng celebration. Maya-maya tinawag na ni Kuya ang huling grupo na susubok umagaw sa Ligtas Trophy mula sa team ni Miguel. Kaya natin to. Start, finish, okay? Mahilig talaga akong mag-solve ng mga maze. So, pagkita ko pa lang po, kuya, kayang-kaya to. Timer starts now. Yan. Every time na may sasabak po sa task room, kuya, nakakakaba po talaga. As in! Na kayo, guys. Layo ka, guys. Layo ka. Yan. Yung strategy po namin na mas wide namin yung range namin for that pencil kasi hindi po siya tumataas. Grip talaga, layo. Doon tatayo, doon siya tatayo.
Layo, layo, layo. Pero lumipas ang 2 minuto, hindi pa rin nila makuha ang tamang diskarte. Wala ulit. Guys, magkaka-plus. Bro. Wait, wait. Balik. Walang line. Eh kung saan talaga papatungo yung pencil and move mo pa siya, frustrated na po kami and pressured at the same time kasi yung oras na rin po pumapatak. Oh my God. Ilang sandali pa, It's hard. It's hard. Gusto mo yung nakagana na lang sa akin? Sakit sa paa. Boss, Team Antokin Sela, ikinalulungkot ko, pero hindi ninyo natalo ang time to beat. Ibig sabihin, ligtas pa rin ang grupo ng Adorable Task Smashers. Ang pakiramdam ko po, kaba. Kasi open pa rin yung possibility na pwede kami ma-nominate. Let's go! Napakahalaga po nung nanalo po kami sa ligtas, knowing na safe kami ngayon, kuya. Medyo makakahinga po kami for 1 week because, ayun nga, we're safe. Housemates, natapos na ang inyong unang ligtas challenge. At ang grupo na may pinakamabilis na oras with 4 minutes and 29 seconds ay ang grupo ng Adorable Task Smashers. We really worked so hard, we focused, and we got the job done. Prayers answered. Ang grupo nila Ashley, Eliza, Miguel at Lee ay ligtas sa unang nomination at hindi maaaring iboto. We all wanted to showcase who we really are. Yun po yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob, kuya, para to try my best inside this house po, kuya. Because we all have something to show pa po. Kanina nasaksihan natin ang ligtas kung saan nagwagi ang grupo ni Miguel, ang Adorable Task Smashers na kasama sina Eliza, Ashley at Lee. Pero matapos ang tagumpay, susunod na nga ba ang takot at tensyon at paano nila haharapin ang unang nominasyon? Panoorin natin to. Habang nagkakasiyahan ng housemates, isang tunog ang gumulat sa kanila. Yo! Somebody's coming, bro. Uy! Mom, I'm scared! I'm scared! Mom! Yo, what's that, bro? I'm scared. Maya-maya pa ay magkakahiwalay na kinausap ni Kuya ang mga grupo. Ngayong araw ay mangyayari na ang isa sa pinaka-importanting bahagi ng inyong pananatili sa aking bahay. Dahil dumating na ang takdang panahon para sa inyong nominasyon. At upang malaman at maintindihan ang nomination rules ng edisyong ito, kunin at basahin bilang grupo ang nasa loob ng sulat. Para sa magiging nominasyon ng housemates, haharapin nila ito bilang magkakagrupo. Kinakailangan nilang magbigay ng 3 puntos sa grupo na pinakagusto nilang i-nominate at 1 puntos naman sa susunod na grupo na gustong i-nominate. At dahil as a group sila, ang boto ng isang miyembro ay boto na rin ng mga kasamahan niya. At ang grupo na may pinakamaraming puntos ang siyang magiging nominado. 2 members, 2 groups. Yeah, kasi 3 points. Tapos secondary is 1 point. Parang ang nakalagay yata sa paper, pag may mananominate tayong group, kailangan may reason. May reason, isa-isa. Ang hirap kasi if you have a problem with one housemate but the group members. That's how it works. You have to. That's how it works. Laging pinapaalala sa atin, damay isa, damay lahat. Basically, yung pagpipili or yung pag-talk natin about who we're gonna vote can only happen in confession. So basically, we can't talk about who we're gonna vote. Ang
housemates tila biglang nabagabag dahil sa nalamang balita tungkol sa nominasyon. Nasapang ka? Kanina? Sobra lang. Hindi nga ako makapagsalita. Ako rin, natulala ako. Hindi ko lang ma-imagine na when yung pag meron na someone naging pa akin na. Like, that's hard. Matataot ako. Wag tayo tumingin. Baka akala nila ano natin sila. What's personality, chores, tasks? For me, my number one talaga is tasks and chores. For me, pinaka-importanting bagay is yung task and yung chores. And then, personality. Ako baliktad. For me, personality talaga is first for me. It's like, for me, it's like, who am I to judge that person? No judgment. Yeah, no judgment. We have to decide. Hello, housemates! So nice to see you. Unang beses ko kayong makakausap. Kamusta? Yan. Sa loob ng pananatili ninyo dyan sa bahay ni Kuya, ang dami nyo ng highs and lows. At isa na dyan ay ang pagkapanalo ng Adorable Task Smasher sa League Task. Congratulations! Miguel, Eliza, Ashley, and Lee. So gusto ko kayong tanungin. Unahin natin ang task leader na si Miguel. Anong quality ng grupo nyo sa tingin mo? Ang rason kung bakit nangibabaw kayo para manalo sa League Task? I think yung motivation po namin ng League Task was high po, and yung will po namin to succeed in the task, mataas po talaga, and we wanted to prove something po. Congratulations, group leader, Miguel. Okay, gusto ko naman kausapin ang leaders ng second weekly task. Hello, Joaquin and Waynona. Ano yung mga natutunan nyo bilang leaders sa inyong weekly task? Okay, siguro ang natutunan ko po ay kailangan mo talaga maging patient when it comes to the weekly task, and we are one. We work as one. One for all for one po kami dito eh. Yes. So nice to hear that. Ikaw naman, Joaquin, anong natutunan mo? Ate Bianca, I think the best thing I've learned from the second weekly task is that everyone here is very, very competent and good at what they do, and that I'm happy to be with them. That's what I learned. I love hearing that from you guys. Muli, maraming salamat, and medyo tiis-tiis lang ngayong linggo, okay? Okay, eto naman. Sophia and Joaquin, medyo mabigat ang inyong kinarga. Ano ang inyong takeaway mula sa punishment ni Kuya? Unahin ka na namin, Sophia. Ano po, mas maging cautious po sa mga ginagawa ko. Kasi akala ko po talaga good girl ako dito. Hindi pala, ako pa pala yung may pinakamadaming violation. Pero gaya nga po nagsabi ko, it was a good reminder na we don't get away with our wrong actions. And lahat talaga yun may kapalit. So it's always better po to be very careful and be a good example for everyone. Yes, very well said. Natutuwa akong marinig ang lahat ng yan mula sa inyo. Alam nyo naman na maliban sa kamustahan, may mas malalim pa na dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Natapos na nga ang pagbibigay ninyo ng puntos sa isa't isa, at maya-maya lamang ay malalaman natin kung aling grupo ang pagmumulan ng unang nominado ng edisyong ito. Ang grupo na nakakuha ng pinakamataas na boto. Sino nga ba sa inyo ang naligtas sa nominasyon? Housemates? Malalaman nyo yan sa aking pagbabalik. Bye, Ate Bianca. Bye po. Housemates, I'm back dahil nailigtas ng Adorable Team Smashers ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng League Task. Ibig sabihin sa grupo ninyo, Anto Kinsella, The Fighting Sweethearts, Rays of Sunshine, at Caramel Macutzi manggagaling ang first set of nominees ng edisyong ito. At gusto kong malaman ninyo na ang bilang ng nominadong grupo ay
Isa. Una ko munang kakausapin ang grupo ninyo, Antokin Sela. Nagkukulang nga ba ang ilan sa inyo sa kusa sa gawaing bahay at nakikitaan pa ng hindi pagpapakatotoo ng inyong mga kasama? Kayo naman, fighting sweethearts. The fighting sweethearts, hindi pa nga ba sapat ang pakikihalubilo ninyo? Kaya't kaunti pa lang ang koneksyon na nabuo ninyo dyan sa loob ng bahay. Para sa inyo, rays of sunshine. Meron nga bang kakulangan ang ilan sa inyo sa loob ng bahay pagdating sa tasks at pagiging bukas sa inyong mga kasama? At sa inyo naman, Caramel Macutesy. Below the belt na nga ba ang biro o hirit ng ilan sa inyong mga kagrupo? Kaya nakakapanakit na ng iba. Ang pangalan ng unang grupo na aking babanggitin ay ang unang ligtas ngayong gabi. You are safe from nomination. The Fighting Sweethearts. Congratulations, Crystal, Inigo, Clifford, and Marco. Makakahinga na rin ng maluwag ang grupo ng You are safe from nomination, Antokin Sela. Congratulations, Anton, Lela, Joaquin, and Sofia. So housemates, isang grupo na lang ang maliligtas mula sa nominasyon. At yon ay ang grupo na kapit pa, malalaman nyo sa aking pagbabalik. Oh my God! Madre, this people. Housemates, dalawang grupo na lang ang natitira. Caramel Macutesy at Rays of Sunshine. Sino-sino nga kaya sa inyo ang malalagay sa alanganin? Housemates, makinig ng mabuti dahil ang pangalan ng grupong aking babanggitin ay ang huling ligtas ngayong gabi. You are safe from nomination, Caramel Macutesy. Congratulations, Carmel, Keith, Rave, and Caprice. Ibig sabihin kayo, Rays of Sunshine, ang mga nominado ngayong linggo. Maraming salamat, housemates, and good luck to our nominees. You all want to stay? You all said you want to give it your all, so this week, give it your all, okay? Dahil housemates, sa susunod nating pagkikita, sasalubungin ko na ang unang evictees ng edisyong ito. Thank you, housemates. Mga kapuso at kapamilya, ang first set of nominees natin ay manggagaling sa grupo na Rays of Sunshine. Yan ay sina Waynona, Fred, Princess at Raik. Pero ilang boto nga bang nakuha nila para malagay sila sa alanganin? At paano nga ba ang naging takbo ng unang nominasyon? Panoorin natin to. Binibigyan po namin ng isang puntos yung grupo na Antokin Sela. Dahil po, Kuya, kay Joaquin po. Napansin po kasi namin na
simula pa po nung unang weekly task po namin ay hindi niya po masyadong pinapakinggan yung opinions at saka yung mga sinasabi po namin. Napapansin din po namin, kuya, na hindi po siya masyadong nagfo-focus sa task. Madalas po siya po yung nagiging dahilan kung bakit nawawala po sa focus yung mga kasama niya po sa task. Binibigyan po namin ng 1 point yung team ni Carmel sa grupo nila. Dahil po kay Heath, hindi po siya nagko-cooperative sa mga task. Para naman po sa 1 point, ibibigay po namin to sa Anto Kinsella, specifically Sofia and Joaquin. Joaquin po sometimes doesn't know how to be serious. For Sofia naman po, pili lang po talaga yung taong kinakausap niya, and minsan po gusto po namin tumulong sa kitchen para nafe-feel po namin na she's shutting us out. Ang group po na napili namin para sa aming 1 point ay ang Antukin sila. I feel like Anton is not being genuine here in the house. I just don't feel that the stories that he shares are legitimate. Binibigyan po namin ng 1 point ang Antukin sila, specifically po kay Anton, dahil ginagawa niya pong excuse ang pagluluto. And minsan po na susumbatan niya na po yung pagiging chef niya po dito sa bahay niyo, kuya. And kay Sofia po, dahil medyo nakukulangan po kaming lahat doon sa physical tasks po, kuya. Binibigyan po namin ng 3 points ang Rays of Sunshine po. Kasi po, kuya, majority po sa amin, nakikita po namin kay Fred na masyado po siyang kampante and relax po here inside the house bilang isang housemate po, kuya. Insensitive po siya pagdating po sa mga jokes, tas parang wala po siyang awareness po sa mga tao po na nasa paligid niya. Nagbibigay po kami ng 3 points kay Rays of Sunshine dahil kay Fred. Yung jokes po niya get too far. Isa pa pong dahilan ay dahil kay Princess. Minsan sa pagkain po, nagko-complain po siya sa mga portions. Madalas po siya magreklamo dahil dito. Binibigyan po namin ng 3 points ang Caramel Macutesy, kuya. Specifically kay Carmel and kay Heath po. Kasi with Heath po, minsan napapansin namin na sa mga pagkain, he takes too much and hindi po siya nagtatanong. With Carmel po, parang wala siyang pake masyado pag nababuzz siya. Binibigay po namin yung 3 points namin sa Rays of Sunshine. Nakita po namin na sa weekly task, majority of the members sa grupo po nila, hindi po talaga namin nakita yung talagang yung fighting spirit talaga nila during the task, kuya. Unfortunately, they hit the wall and ayun nga po, nalaglag po yung cups nila. Binibigyan po namin ng 3 points ang Rays of Sunshine, specifically po kina Raik at Princess. Kay Raik po, kuya, kaya may mga bagay po minsan na madali siyang ayusin kung mag-uusap lang po na maayos, pero pinapatagal niya po yung problem. Kaya mas lumalaki po sa bahay at nagiging issue pa. And kay Princess naman po, kuya, kailangan pa po siyang pilitin para mag-participate, kuya. At kami po tinatry po namin magipag-close sa kanya. Pero sadyang closed po yung doors niya, kuya. Sa puntong to, voting is now officially open. Binibigyan po namin ng 1 puntos yung grupo na Antokin sila. Dahil po, kuya, kay Joaquin po. Napansin po kasi namin na simula pa po nung unang weekly task po namin ay hindi niya po masyadong pinapakinggan yung opinions at saka yung mga sinasabi po namin. Napapansin din po namin, kuya, na hindi po siya masyadong nagfo-focus sa task. Madalas po siya po yung nagiging dahilan kung bakit nawawala po sa focus yung mga kasama niya po sa task. Binibigyan po namin ng 1 point yung team ni Carmel sa grupo nila. Dahil po kay Heath, hindi po siya nagko-cooperative sa mga task. Para naman po sa 1 point,
Ibibigay po namin to sa Antokin Sela, specifically Sofia and Joaquin. Joaquin po sometimes doesn't know how to be serious. For Sofia naman po, pili lang po talaga yung taong kinakausap niya, and minsan po gusto po namin tumulong sa kitchen para nafe-feel po namin na she's shutting us out. Ang group po na napili namin para sa aming 1 point ay ang Antukin Sela. I feel like Anton is not being genuine here in the house. I just don't feel that the stories that he shares are legitimate. Binibigyan po namin ng 1 point ang Antukin Sela, specifically po kay Anton, dahil ginagawa niya pong excuse ang pagluluto. And minsan po nasusumbatan niya na po yung pagiging chef niya po dito sa bahay niyo, kuya. And kay Sofia po, dahil medyo nakukulangan po kaming lahat doon sa physical tasks po, kuya. Binibigyan po namin ng 3 points ang Rays of Sunshine po. Kasi po, kuya, majority po sa amin, nakikita po namin kay Fred na masyado po siyang kampante and relax po here inside the house bilang isang housemate po, kuya. Insensitive po siya pagdating po sa mga jokes, tapos parang wala po siyang awareness po sa mga tao po na nasa paligid niya. Nagbibigay po kami ng 3 points kay Rays of Sunshine dahil kay Fred. Yung jokes po niya get too far. Isa pa pong dahilan ay dahil kay Princess. Minsan sa pagkain po, nagko-complain po siya sa mga portions. Madalas po siya magreklamo dahil dito. Binibigyan po namin ng 3 points ang Caramel Macutesy, kuya. Specifically kay Carmel and kay Heath po. Kasi with Heath po, minsan napapansin namin na sa mga pagkain, he takes too much and hindi po siya nagtatanong. With Carmel po, parang wala siyang pake masyado pag nababuzz siya. Binibigay po namin yung 3 points namin sa Rays of Sunshine. Nakita po namin na sa weekly task, majority of the members sa grupo po nila, hindi po talaga namin nakita yung talagang yung fighting spirit talaga nila during the task, kuya. Unfortunately, they hit the wall and ayun nga po, nalaglag po yung cups nila. Binibigyan po namin ng 3 points ang Rays of Sunshine, specifically po kina Raik at Princess. Kay Raik po, kuya, kaya may mga bagay po minsan na madali siyang ayusin kung mag-uusap lang po na maayos, pero pinapatagal niya po yung problem. Kaya mas lumalaki po sa bahay at nagiging issue pa. And kay Princess naman po, kuya, kailangan pa po siyang pilitin para mag-participate, kuya. At kami po tinatry po namin magipag-close sa kanya. Pero sadyang closed po yung doors niya, kuya. Sa puntong to, voting is now officially open. Maaari na kayong bumoto kung sino ka na Winona, Fred, Princess at Raik ang gusto niyo pang manatili sa loob ng bahay ni Kuya. Dahil mula sa kanilang 4, isang kapuso sa pagitan ni Winona outside world sa Sabado. Mga Maya-Mayan, you have the power to vote. Download and sign up sa Maya app. Cash in to activate voting. Tap the PBB icon and choose the housemate you want to save. Select the vote amount and confirm. Ang kapuso at kapamilya housemate na may pinakamababang boto ang siyang tuluyang lalabas ng bahay ni Kuya. Vote wisely. PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Sila ang mga nominado ngayong linggo. Rays of Sunshine! Princess, Winona, Fred, Raik. Sinong kapuso at kapamilya ang gusto mong iligtas? To vote, use the Maya app and choose the housemate you want to save. You have the power to vote. PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Maligayang pagbabalik sa bahay ko.
Piolo and Joshua. Nasaan? Asan? Alright. Ang inyong team captain, Joshua Garcia.